So let's go at unboxing natin siya guys. Tingnan natin yung laman ng DJI Action 4 Adventure Combo. So let's go. So yung standard combo nito maliit lang. Siguro mga kalahati lang nito. Ito is yung Adventure Combo is medyo malaki yung yung box. So let's go. Let's open it. Ayan. Wala natin makikita yung box ng camera. So yung box dalawa yung magkasama. Wow. Tingnan nyo naman guys maliit lang siya tingnan nyo. Ganyan lang siya halos kaliit. Parang premium. Ayan. Pag tinignan nyo siya. Yung likod. Parang premium na premium yung niya, yung pagkakagawa. So sa isang box na to kasama yung camera at yung screw, yung sa mount na magnetic. Ito naman yung parang helmet mount at yung pinakang cage niya. Ayan. So this is plastic. It's good kasi added protection din to sa camera. So ito siya. Yung pangalawang box na nasa loob ng Adventure Combo. Okay. May Type C. Ayan. Meron siyang Type C na isa. Ito pa yung isang mount. Bali dalawa yung niya magnetic mount. Isang mahaba sa isang maikli. Dalawang klase siya. Siyempre yung battery, bubuksan natin ito guys. So merong sticker at yung warranty card ng DJI. Parang additional sa lens protection. May rubber. Mostly sa mga yata to bike nilalagay para maiwasan yung vibration. Para siyang rubber. Tapos syempre manual. Ito yung pinakang battery niya guys. Maliit to. Para lang, alam mo yung parang power bank na maliit na 5,000 mAh yung dating. Ayun, napindot ko siya. Ayan, umilaw siya. Ayan yung DJI battery ng DJI Action 4. So meron siyang meron siyang tatlong battery sa loob. 1, 2, 3. Ganda ng build niya Ito yung Type C na charging port niya. Ito naman kung gusto mong i-check yung battery status. Ayan. Pag clinic mo yan, ilaw yan. So ito need charging to mga battery na to. Since stock to syempre sa mga storage. Yung pinaka last selfie stick niya. Ang ganda guys tingnan nyo. Solid. Maganda talaga yung mga product actually maganda yung mga product ng DJI. Solid talaga siya. Dati meron akong GoPro Hero 10. Ang problem ko sa GoPro nag-overheat siya. Hindi siya pwede sa mga sa mga mainit na lugar. Wow, solid guys Gano'n kahaba to? Yun. Haba. Ay, grabe guys. Tingnan nyo naman Haba ng selfie sticks niya ng DJI Action 4 Adventure Combo. Grabe haba ito siya guys. Ganyan siya kahaba. Tingin ko mas may haba pa siya Tapos pag pinaliit mo siya,
Halos ganyan lang siya. Halos mga isang dangkal ko siguro to. Nalalagpas lang ng konti guys. Ayan o. Solid go. Grabe. Meron din siyang ano, pwede mo siyang i-mount sa tripod kasi meron siyang thread. Ayan. Ito naman yung lagayan ng camera. Solid din yung ano nyo guys, oh. Solid. Tingnan nyo guys, oh. Solid. Ganda ng itsura nyo. Ito yung gusto ko sa ano, DJI kasi ano siya, marami siyang innovation in terms of accessories. So dito lang siya. Top. Screw mo lang siya dito. Ayan. Ayan o. I-mount mo dito yung i-mount mo dito yung action camera. So hindi mo siya pwedeng i-mount ng baliktad oh. Kasi nag-aano siya, nagkukontrahan. So ganito siya. Ayan. Yun oh. Grabe, solid talaga oh. Parang mas maliit pa to sa GoPro. If I'm not mistaken. Kasi oh, from the camera itself to the adapter hanggang doon sa selfie stick niya, napaka-solid niya guys oh. Ayan. Grabe. Tapos papahabain mo pa siya. Oh. Grabe, solid. Ngayon, kung gusto mo lagyan ng added protection, ito, pwede mo ilagay itong ano niya, yung cage niya. Pero overall, makapansin mo talaga na ano siya, quality. So papalagyan ko ito ng screen protector dito sa likod at dapat dito sa harap. So according sa website nila, yung pwede mo siyang ilubog sa tubig. Pero pinaka the best pa rin na lagyan to ng case. So just to be safe. Siyempre, alam mo ingatan yung gamit mo, di ba? So ito yung ano niya, yung I think itong nasa gitna na to, kung makikita niyo nasa butas na yan, I think it's a light sensor, something like that, na ito auto adjust your exposure kapag gamit mo tong camera na to. So ito guys yung gagamitin kong pang vlog mostly sa mga lakad. So sabi ko sa inyo dati, meron akong GoPro. Ang problema ko sa GoPro ay nag-overheat sa akin, at mostly yung ano niya, yung battery niya ay naglalas lang ng halos 30 minutes sa akin. So hindi siya ganun katagal. And according to my research, ito is mas matagal. Especially kung hindi ka naman nagre-record ng around 4K. Kasi ako nagre-record ako ng mga 1080p lang, tapos kino-convert ko lang siya sa 4K pag nasa nagre-rendering na ako ng video. So ganun lang ginagawa ko. So let's see this coming videos, testing natin siya. So kung may mga tanong kayo diyan may mga tanong kayo dito about sa camera, comment nyo na lang diyan sa baba. And para mas subaybayan nyo yung gagawin ko ng mga videos, mag-like and subscribe na rin kayo, and share this video. And i-share ko yung raw footage nito, non-edited or not color graded, para makita nyo yung quality nito. And let's see kung saan aabot ng ganitong camera. So marami akong balak bilhin na accessories dito, yung neck mount, yung sa helmet mount, tapos yung sa suction cup para sa sasakyan kasi parang nagda-drive. Pinabarin kasi nung gawing dashcam. So yun lang guys, like and subscribe para maabangan nyo yung mga susunod na videos gamit ko itong camera na to. So yun lamang guys, and bye. See you in the next vlog.